Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Okay. Direct na po ako sa message ko tonight. Lahat po ng programa na meron po tayo dito sa loob ng church, hindi lamang po sa Masinop, kundi sa buong General Conference, I believe na ito po ay gawa ng Diyos para po sa kanyang bayan. Amen? Amen. Isa po ito sa mga paraan para tayo ma-nurture at mapatatag sa iglesia nito. I believe, nila Ma'am Rona, yung mga na-invest na yun, mahihirapan na po yun mag-backslide. Totoo po yan. This training is about leadership. Hindi lamang po ba sa leadership, kundi spiritual leadership. So ano yung matuturo sa atin ng Master Guide sa Masinop Church? Tinuturo nito yung value of obedience. Ang obedience po ay isang essential aspect ng isang Kristiyano. Kapag obedient ka, may trust ka. Tama po ba? Kaya madalas nag-aaway sa family o kaya sa church kasi hindi masunurin. Nagkakanya-kanya at halos lahat gusto ay maging taga-utos na lang, ayaw ng taga-sunod. Well, sa Master Guide, tinuturuan tayo paano maging masunurin. Kapag tayo ay lumalaban sa mga kapwa nating leaders at tayo tinitrain pa lang, ibig sabihin, nakikita na yung hindi natin pagiging good quality na leader na tinatayo ang ating sarili sa isang pundasyon. Meron tayong tinatawag na mga trust issues kasi hindi natin ganun kakilala ang mga nag-lead sa atin. So kapag ikaw ay obedient, meron kang respect. Ito po ay tinatawag natin na God-fearing persons. Merong quality. Kaya pag ikaw ay tatanggap ng suitor, dapat ang tatanungin mo, hindi kung may kotse ka ba, may trabaho ka ba, o anong family name mo, kundi God-fearing ka ba? Okay? Kasi pag obedient ka, ito yung tinatawag nating act of worship. Nakikitang pagmamahal. Tama po ba mga nanay? Kapag ka si tatay ay masunurin sa nanay, nakikita yung pagmamahal ni tatay. At ganoon din si nanay. Kapag ka masunurin kay tatay, nakikita yung pagmamahal ng nanay. Ganoon din sa mga anak. Pag yung mga anak masunurin sa kanilang mga magulang, that is an act of worship to God. Because it is impossible to worship without being obedient to God. And it is also impossible to love God without being obedient to God. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Alam niyo po, ang pagsunod, nakakahaba ng buhay yan. Tama, mali? Sabi ng nanay ko nung bata ako, ang anak na hindi nakikinig sa magulang, may nangyayaring masama. Naku, tinandaan ko yun. At sa tuwing ako'y tatakas sa bahay, pupunta akong bukid, kasama ng mga kaibigan ko, may nangyayari talagang masama. Sabi po sa Deuteronomy 28, kapag tayo masunurin, merong blessing si Lord. At sa mga masuwayin, merong sumpa. Sino dito ang gustong sumpain? Wala. Tama po. Amen. Sabi ng hymnal natin, trust and obey, for there's no other way. Para maging masaya ka, mabawasan yung depression mo, kailangan maging masunurin ka. Iba po yung sumusunod kapag komportable lang sa utos. Kaya dumadami po yung relihiyon kasi ayaw nilang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Paano natin makikilala sa loob ng church ang isang reklamador na miyembro? Paano? Utusan mo. Tama ba? Pag inutusan mo, lalo na hindi komportable sa kanya, magmumurmur na po yan. Sa Ten Commandments, ang determination ng tunay na religion dapat po ay masunurin. Kaya ang reklamador ay merong kapatid. Ang kapatid niya ay matigas ang ulo. Yung mga kabataan, kapag inutusan ng kanilang magulang sa loob ng kanilang tahanan, ginagawang SDA yung nanay at tatay kahit SDA na. Sasabihin, wait lang, saglit lang po,
At pagka ganado-ganado pa yung anak, kayo na lang po kaya. Nag-suggest pa sa magulang, ano? Sabi po sa 1 Samuel 15:24, ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyosan. Hindi ka man nga sumusunod sa mga itim na rebulto. Pero kung matigas naman ang ulo mo, para ka na rin sumamba sa Diyos-Diyosan. Revelation 14:12, ang palatandaan po ng isang taong banal, masunurin. Okay? Palatandaan ng taong banal, masunurin sa Panginoon. Ikalawa, ang master guide na ito ay nagtuturo para mapalalim ang ating pangunawa sa Bible. Aanihin mo ang isang organisasyon at isang samahan kung ito naman ay hindi nagtuturo ng Bible. Ang tinatawag po dito ay leadership training. Yung kaluluwa na napaka-importante, kinakailangan nililid natin papunta sa pagkatuto sa Bible, sa salita ng Panginoon. Meron akong Pathfinder Bible, hindi ko lang nadala. Pero natutuwa ako kasi sa lahat ng Bible na nakita ko, yun yung talagang, yung guide niya sa loob, malalaman mo kung nasa chapter verse, mas tinuturo niya kaysa sa mga Bible na gaya nito, hindi ka anong nagtuturo. Yun, may mga guide talaga ituturo kung paano mo siya babasahin at ma-memorize kada verses. Which na-appreciate ko talaga. So sa ating leadership training, kinakailangan natin, mas makilala natin ang Panginoon. Ang writing si Mrs. White at ang principle kasi we will make so many decisions in life. Sa pag-aaral, sa pag-boyfriend, sa pag-girlfriend, sa pag-asawa, sa pagpapamilya, kasama po lahat ang prinsipyo. Ikatlo, bago po ako magtapos, this training is an opportunity for personal growth and self-discovery. Sa napakaraming activities, mga talents, mga passions, and spiritual gifts, malalaman mo kung saan ka lulugar sa ministry. Alam niyo po, marami nalilito sa kanilang buhay, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Anong kurso nila, saan sila titira, anong gagawin nila, anong trabaho nila. At ang mangyayari niyan, kapag walang leadership training na makamit ang isang kabataan, tatangayin niya ng agos kung sino yung kanyang makilala sa kanyang trabaho, sa kanyang eskwelahan, magpapatangay siya sa agos ng tubig. Kung hindi naman sa tubig, tatangay siya ng agos ng hangin, walang direksyon. Hindi alam kung saan patutungo. Kaya ang church must be involved in this kind of ministry dahil kung hindi natin sila ililid sa ganitong ministry, ibang grupo ang maglilid sa kanila. Maaaring iyan ay fraternity, o kaya ay sorority, o kaya ay mga kaibigan palayo sa leadership training na ginagawa kagaya ng sa Master Guide. Kaya hindi lahat para dito, sabi nga po ng ilan, hindi naman po lahat pinanganak na leader. Kagaya ko po mga kapatid, hindi po ako pinanganak na leader. My only passion is to preach the gospel. Hindi po ako magaling sa social night, hindi ako magaling gumawa ng program, at sa pagtayo sa harap. But when I joined Master Guide, na-develop po unti-unti yung aking leadership training. Sa Master Guide lamang po yun, na-train. Kasi pag sa church, di ba? Yung AY leader, isang taon, training yan, napabuti. Pero hindi lahat nagkakaroon ng chance na mag-lead as an AY leader. But if you're a Master Guide, you are given a chance na lahat kayo ay mag-participate at mag-lead sa iglesia, sa church natin. So, na-develop unti-unti yung skill ng leadership. Kaya binibigyan po tayo ng possibility na mag-develop kahit hindi po tayo pinanganak na leader. And the most important leadership is to lead them to Christ. Magandang gabi po.